Sa isang alternatibong bersyon ng Earth, ang sangkatauhan ay nagsimulang bumuo ng mga robot na may advanced AI na tinatawag na Simul-Ants o Sims sa madaling salita. Mabilis silang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya para mas maging katulad sila ng tao, nagboluntaryo ang mga tao na i-scan ang kanilang mukha at muli itong likhain bilang mga robot. Sa lalong madaling panahon, ang Sims ay hindi lamang mga manggagawa, sila rin ay mga kaibigan, mga manlalaro ng sports, at nagpapatupad din ng batas. Sa taong 2055, isang nuclear warhead ang sumabog sa Los Angeles dahil sa Sims na nilikha ng gobyerno na tumusta sa halos 1,000,000 tao. Ang Western world ay nagsama-sama upang ipagbawal ang anumang paggamit ng AI, ngunit sinusuportahan pa rin ng New Asia ang Sims at pinapanatili ito bilang pantay na mga mamamayan. Ang Estados Unidos ay nagsimula ng misyon na puksain ang lahat ng Sims at patuloy na inaatake ang New Asia. Ang pinakamahalagang sandata nila ay ang Nomad, ang napakalaking istasyon ng kalawakan na nilikha upang iiskan ang mga lugar para sa anumang palatandaan ng Sims at mabilis na pinupuksa ang mga ito. Ang pangunahing layunin ng hukbo ay hanapin ang isang tao na tinatawag na Nermeta, ang pinuno at siyentipiko sa likod ng AI advancements. Pagkalipas ng 10 taon, isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang lumitaw sa baybayin ng New Asia habang sinusuri ng Nomad ang lugar mula sa kalangitan. Sa malapit, nakatira si Joshua kasama ang buntis na asawang si Maya, na may natatanging tattoo. Bigla silang nakarinig ng ingay, kaya isinuot ni Joshua ang kanyang robotic limbs para mag-imbestiga at nakita ang mga kaibigan nilang Sims. Sila ay grupo ng mga gwardya na pinamumunuan ni Heron at dinala nila ang isang sundalong Amerikano na nagngangalang Drew matapos nila itong matagpuan na palihim na pumapasok sa lugar. Binugbog ng Sim si Drew para magsalita, ngunit hindi umimik si Drew, at papalapit na ang Nomad. Napagpasyahan ng grupo na oras na para umalis at maghanap ng bagong hideout, kaya nagmadali ang grupo ni Heron na ihanda ang mga bangka habang nag-iimpake si Maya. Nang maiwan silang dalawa, pinagalitan ni Joshua si Drew dahil hindi siya nito binigyan ng sapat na oras. Lumalabas na si Joshua ay isa rin sundalong Amerikano na kasalukuyang nasa undercover na misyon, at pinakasalan niya si Maya dahil anak siya ni Nermeta. Sa sandaling nagkaharap ang mga sundalong Sims at mga Amerikano na nagsimula ng labanan sa labas, kinuha ni Joshua ang radyo ni Drew at hiniling sa commander na itigil ang pagsalakay dahil wala si Nermeta sa lugar. Narinig ito ni Maya, na labis na nagalit nang marinig na hindi umalis si Joshua sa hukbo tulad ng ipinangako niya at itinutok ang baril sa kanya, ngunit nag-ambala siya ng mga sundalong humila kay Joshua palabas ng bahay. Tumakbo si Maya at sumama sa Sims na nasa mga bangka, ngunit sa sandaling iyon, naglunsad ng missile ang Nomad na pumatay sa kanilang lahat. Pagkalipas ng 5 taon, bumalik si Joshua sa USA at sinusubukang makipagsabayan sa buhay sibilyan. Uminom siya ng maraming gamot para sa kanyang PTSD at regular na nagpapatingin sa therapist na gumagamit ng lie detector upang matiyak na hindi siya nagtatago ng impormasyon. May trabaho siya sa Ground Zero bilang bahagi ng cleaning crew, at isang hapon, siya at ang katrabaho niya ay nakahanap ng robot na biglang nabuhay. Nanginginig ang mga paa nito habang nagmamakaawa, na naging sanhi ng pagkataranta ng katrabaho dahil tila totoo ito, ngunit agad itong pinatay ni Joshua at pinaalalahanan ang katrabaho niya na sila ay mga makina lamang at walang pakiramdam. Ang lahat ng mga robot na nahanap nila ay kinuha upang sirain. Maya-maya sa bahay, pinanood ni Joshua ang mga video ni Maya habang inaalala ang oras na ginagawa nito ang kanyang robotic limbs. Sinabi niya kay Maya na nagkaganito siya nang sumabog ang nuke sa LA, at noong araw na iyon ay nawala rin ang buong pamilya niya. Pagkatapos, lumangoy siya, ngunit bigla siyang nilapitan ni General Andrews at Colonel Howell, na gustong tumulong siya sa isang misyon. Nalaman nila na si Nermeta ay gumagawa ng napakahusay na sandata na maaaring sumira sa Nomad, at kung wala ang ship na iyon, ang USA ay matatalo sa digmaan. Si Joshua lang ang nakakaalam ng layout ng lab, kaya kailangan niyang gabayan ang team para sirain ang super weapon na iyon. Noong una, tumanggi si Joshua, iginiit na wala sana sila sa sitwasyong ito kung hindi nila pinasabog ang kanyang misyon at ipinaalala sa kanila na pinatay nila ang kanyang asawa. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang isip niya nang ipakita sa kanya ni Howell ang isang holographic video na nagpapatunay na si Maya ay buhay pa at nagtatrabaho sa super weapon. Sa kalagitnaan ng gabi, sumama si Joshua sa koponan ni Howell at lumipad sila sa New Asia.
Matapos iiskan ng Nomad ang lugar, ang team ay lumapag sa field at dinala sila ni Joshua sa direksyon ng lab, para lamang matuklasan na nagtayo sila ng nayon sa ibabaw nito. Nagpasya ang mga sundalo na salakayin sila at sinimulang tanungin ang mga mamamayan, pinapanatili silang nakaluhod habang may nakatutok na baril. Nagbanta si McBride na babarilin ang aso ng bata, na naging sanhi ng pag-iyak ng batang babae at paggalaw ng kanyang braso. Napagtanto ni Joshua na nakaturo ito sa isang altar, at nang pihitin niya ang totem, lumitaw ang entrance ng lab. Si McBride at Bradbury ay nanatili sa labas bilang mga gwardya at ang natitirang bahagi ng koponan ay pumasok sa lab, kung saan dumaan sila sa mahabang koridor upang hanapin ang mga teknisyan at binaril silang lahat. Tiningnan ni Joshua ang mga security camera at nakitang nasa paligid din si Maya. Patuloy na binabaril ng koponan ang higit pang mga siyentipiko, ngunit sa pagkakataong ito, inilak ng mga manggagawa ang pintuan na hindi tinatablan ng bala. Ipinaliwanag ni Joshua na mabubuksan lamang ang lock sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha, kaya ang isa sa mga sundalo ay kumuha ng kutsilyo para kunin ang mukha ng isang patay na teknisyan. Samantala, nakita ni Bradbury ang papalapit na pulis, kaya nagpaputok siya ng ilang missile bago nagpanggap na sumuko. Sinubukan ng mga pulis na arestuhin siya, ngunit sa sandaling iyon ay tinamaan sila ng mga missile ni Bradbury na agad na pumatay sa lahat ng Sims. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay dumating ang mas maraming pulis at pinagbabaril siya, kaya kinailangan niyang magtago. Nagawa ng team na magpatuloy sa loob ng lab at nahanap ang vault na kailangang i-hack para ma-access. Sina Shipley at Joshua ay nanatili upang gawin ito habang ang iba ay tumatakbo upang labanan ang mga paparating na gwardya. Gayunpaman, sila ay nagsimulang maubusan ng mga tauhan at si Shipley ay nagmadali upang tulungan sila. Nang sa wakas ay natapos na ng computer ang pag-hack ng lock, bumukas ang vault at pumasok si Joshua sa loob, at ang tanging nakita niya ay ang sofa na may batang nanonood ng TV. Laking gulat ni Joshua nang matuklasan na ang bata ay Sims, na hindi pa nagawa noon. Biglang may sumulpot na scientist sa likod niya at binaril siya bago nagbukas ng emergency exit para sa bata, at sinabihan itong hanapin si Nermeta. Ang bata ay lumabas sa lab at nakita ang labas ng mundo sa unang pagkakataon, ngunit nakita rin niya ang maraming labanan sa field. Sinundan siya ni Joshua palabas at sinubukan na hanapin si Maya sa mga tumatakbong scientist ngunit hindi nagtagumpay. Ang natitirang bahagi ng koponan ay bumalik sa eroplano, na nagpapaliwanag na natalo sila sa laban at kailangan nilang umalis bago magpaputok ang Nomad. Gayunpaman, may isang bagay na nais munang suriin ni Howell at umalis. Sinubukan ni Bradbury na bumalik at tumakbo ng mabilis hanggat maaari, ngunit may tumama sa kanyang likuran. Nagawa niyang makasakay sa eroplano bago ito lumipad, ngunit may bambang nakakabit sa kanyang katawan, at ito ay sumabog sa gitna ng hangin. Ang eroplano ay bumagsak sa malapit bago binomba ng Nomad ang lugar, na nagpatumba kay Joshua. Kinaumagahan, nagising si Joshua sa bangka at napansin ang robot na bata na nakatitig sa kanya. Binato niya ito upang umalis, ngunit binalik lang ito ng bata sa kanya. Pagkatapos ay siniyasat ni Joshua ang lugar at natagpuan si Shipley na sugatan, kaya kinuha niya ito at dinala siya sa bakanting bahay upang iwasan ang mga pulis na naghahanap sa lugar. Bigla silang nakarinig ng ingay at natuklasang sinundan sila ng bata at ngayon ay nanonood ng TV. Ini-off ito ni Joshua, ngunit pinaandar ito ng bata sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang mga kamay, na napagtanto ni Joshua na siya ang super weapon. Sa sandaling iyon, ang communicator ni Joshua ay tumunog dahil sa tawag mula kay Howell, na nakakuha ng atensyon ng magsasakang Sim sa malapit. Sinabi ni Joshua kay Howell ang tungkol sa bata at inutusan siya ng colonel na patayin ito, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng mapalibutan ng mga pulis si Howell. Agad siyang inaresto at itinapon sa van kasama sina McBride at Officer Bo. Bumalik ang eksena kay Joshua, nag-aalangan siyang barilin ang bata at ibinaba niya ang baril nang mapansin niyang iginuguhit ng bata ang tattoo ni Maya. Bigla silang natagpuan ng magsasaka, na nangakong poprotektahan si Alfie. Sinabi ng translator ni Joshua ang mga plano ng Sims kaya mabilis siyang bumaril, pinatay ang magsasaka ngunit naalertuhan rin ang mga pulis sa kanilang lokasyon. Pagkatapos ay tinanong ni Joshua si Alfie kung saan niya mahahanap si Maya, at sinabi ng bata na siya ay nasa Dayandang. Sa sandaling iyon ay pinalibutan ng mga pulis ang bahay at nagpaputok, kaya dinala ni Joshua si Shipley at ang bata sa truck ng magsasaka. Nang maghagis ng granada ang mga pulis, kinuha ito ng isang aso at ibinalik sa labas, pinasabog ang lahat ng mga pulis.
Pagkatapos ay ginamit ng bata ang kanyang kapangyarihan upang i-activate ang truck at nagawa ng grupo na makatakas. Samantala, nagtulungan sina McBride at Howell para patayin si Bo at kunin ang van, at ginamit ito para hanapin si Joshua. Maya-maya, tinutukan ni Shipley ng baril si Joshua para dalhin siya sa ospital, ngunit ipinaliwanag ni Joshua na napakalayo nila mula sa base kaya isasama siya upang makita ang isang kaibigan. Sa kasamaang palad, masyadong malubha ang mga sugat ni Shipley at namatay siya sa truck. Sa sandaling iyon, napansin ni Joshua ang isang kotse na paparating, kaya itinago niya ang robotic na ulo ng bata gamit ang sombrero at dahil wala itong pangalan, tinawag niya itong Alfie dahil may nakasulat sa tenga niya na Alpha Omega. Nang huminto ang sasakyan, nilapitan ni Joshua ang driver na may dalang baril para makisakay patungo sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni McBride at Howell ang abandonadong sasakyan at ang katawan ni Shipley. Gumamit ng device si Howell upang ilipat ang kamalayan ni Shipley sa katawan ng Sims ni Bo sa loob ng 30 segundo, ngunit nataranta si Shipley nang makita niya ang sarili niyang katawan at nagawa lamang niyang sabihin na isinama siya ni Joshua upang makita ang isang kaibigan bago muling namatay. Kinagabihan, huminto ang sasakyan sa checkpoint dahil nakatanggap ang mga awtoridad ng mga wanted poster para kina Joshua at Alfie. Nagtago si Joshua sa likod ng kotse, ngunit nakita ng pulis si Alfie at inutusan na tanggalin ang kanyang sombrero. Ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan na nagdulot ng blackout sa lugar, pagkatapos ay ginulo niya ang lahat sa ilang kislap ng karatula at muling ini-activate ang kotse. Kinontrol ito at matagumpay na nagmaneho papunta sa lungsod at nakatakas mula sa mga pulis. Ang kanilang pagtakas ay nabanggit sa mga radyo ng pulisya, kaya nalaman din ito ni Howell at McBride. Samantala, isang opisyal na kapareho ng mukha ni Bo ang nakahanap ng mga bangkay sa tabi ng kalsada. Kalaunan sa lungsod, sinubukan ni Joshua na tanungin si Alfie kung nasaan ang dayandang, ngunit hindi sumagot si Alfie. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang mga pulis, kaya dinala ni Joshua si Alfie sa tren upang makatakas. Nakita ni Joshua ang isang babae na kamukha ni Maya, pero Sims lang ito na nilikha gamit ang mukha ni Maya. Habang nasa biyahe, si Alfie ay nagtanong ng maraming mga katanungan tungkol sa buhay, kaya ipinaliwanag ni Joshua na ang mabubuting tao ay pupunta sa langit. Sa palagay ni Joshua ay hindi siya mabuting tao para makarating doon, at sa palagay ni Alfie ay hindi rin siya makakapunta doon dahil hindi siya tao. Matapos makatulog, naisip ni Joshua ang araw na binigyan siya ni Drew ng misyon na pakasalan si Maya para makakuha ng intel. Binigyan din siya nito ng wedding ring na may espesyal na tracker sa loob. Kinagabihan, umalis ang dalawa sa tren at nakita ang kanilang mga wanted poster sa lahat ng screen sa lungsod. Habang ang isang mamamayan na nakapansin sa kanila ay tumawag ng pulis, dinala ni Joshua si Alfie sa pabrika ng Sims upang makita ang kanyang kaibigan, na si Drew pala. Pagkatapos ng gabi ng pag-atake, nagbago ang isip ni Drew at ngayon ay isa ng pro AI at may kasintahan siyang Sim na tinatawag na Kami. Hiniling ni Joshua kay Drew na kunin ang lokasyon ni Maya mula kay Alfie, ngunit ang bata ay masyadong naka-encrypt. Nang tanungin siya ni Joshua kung maaari niyang i-track ang singsing ni Maya, binanggit ni Drew na patay na siya, ngunit ayaw maniwala ni Joshua. Pagkatapos, habang dinidistract ni Kami si Alfie, sinabi ni Drew kay Joshua ang resulta ng kanyang inspeksyon, si Drew ay may kakayahang umunlad. Sa ngayon ay limitado ang saklaw ng kanyang kapangyarihan, ngunit lalago din iyon, at sa kalaunan, makokontrol niya ang lahat ng teknolohiya ng malayuan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Alfie kay Kami na may darating para kunin siya, ngunit nang tingnan ito ni Kami, ito ay ang taga-deliver lamang ng pagkain. Pagkatapos niyang isara ang pinto, ibinunyag ng delivery guy na siya ang isa pang Bo, na may kasamang grupo ng mga pulis bago niya ini-activate ang bomba sa loob ng food box na pumatay kay Kami. Pagkatapos ay pumasok ang mga pulis at sinubukang kunin si Alfie, ngunit dumating si Joshua at sinimulang barilin silang lahat habang si Alfie ay kalmadong nanonood ng TV. Binaril ni Joshua ang mukha ni Bo at ginamit ang baril ng pulis para talunin ang mga natitirang Sim, at naririnig niya ang paparating na mga sasakyan ng pulis. Kinuha niya si Alfie at si Drew na nagdadalamhati upang makatakas bago dumating ang mga pulis, at habang naghahanap ang mga Sim sa gusali, dalawang pulis ang napag-alaman na sina Howell at McBride. Kinuha ni Howell ang ulo ni Kami na nagpaplanong ihak din siya. Maya-maya, na-track ng computer ni Drew ang singsing at nahanap ito sa lumang tahanan ni Joshua.
Pagdating nila doon, agad na pumasok si Joshua sa bahay, ngunit nadismaya siya nang makita ang singsing sa baha. Habang pinapanood niya ang security recording ng pag-atake, dumating si Alfie upang balaan siya na darating ang mga sundalo, ngunit nagalit si Joshua at sinigawan siya. Nagsimulang umiyak si Alfie at sa wakas ay nakita siya ni Joshua bilang isang tao, kaya niyakap niya ito habang humihingi ng tawad. Biglang pumasok si Drew upang bigyan sila ng babala sa pag-atake, ngunit siya ay nabaril. Bago mamatay, inihayag niya kay Joshua na si Maya ay si Nermeta, at iyon ang dahilan kung bakit sila umatake 5 taon na ang nakakaraan. Hindi sila pinayagang sabihin ito kay Joshua dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Sinubukan ni Joshua na tumakas kasama si Alfie, ngunit agad silang napalibutan ng mga SIM na sundalo na pinamumunuan ni Heron at na-knockout si Joshua. Nang gabing iyon ay napanaginipan ni Joshua nang makilala niya si Maya sa isang bar at ang kwentong ibinahagi nito. Itinuro sa kanya ng kanyang ama ang lahat tungkol sa AI, ngunit kinailangan niyang tumakas pagkatapos magsimula ang digmaan kaya pinalaki siya ng mga simulant na nagmamahal sa kanya gaya ng pagmamahal ng isang tao. Kinaumagahan, nagising si Joshua sa selda sa loob ng barko. Dumating si Heron upang makita siya at ipinaliwanag ang ilan pang mga bagay. Ang ama ni Maya ay ang orihinal na Nermeta, ngunit pagkatapos niyang mamatay, si Maya ang naging Nermeta at nilikha si Alfie upang pigilan ang Nomad. Ang nuclear bombing sa LA ay sanhi ng programming error mula sa mga tao at sanisi nila ang Sims sa pagkakamali. Kapag nanalo ang Sims sa digmaan, wala silang planong gumawa ng masama sa mundo, gusto lang nilang mamuhay ng payapa. Ginamit ng hukbo ang kagustuhan ni Joshua na makita si Maya para gabayan sila patungo sa kinaroroonan ni Maya. Naisip ni Heron na patayin si Joshua ngunit naantala siya ng ilang ingay sa labas, pinasabog ng Nomad ang kanilang base. Kinumbinsi ni Joshua si Alfie na tulungan siyang makatakas at tumalon siya sa dagat, kaya bumaril ang mga sundalo sa tubig. Inakala nilang patay na si Joshua at naglayag palayo, hindi nila alam na nagtatago si Joshua sa ilalim. Nang makarating sila sa lungsod, palihim na pinanood ni Joshua ang Sim at ang mga tao na namumuhay ng magkakasundo. Ang mga tao ay nagdadalamhati sa mga namatay na robot, at sinabi ng Teacher Sim sa mga bata ang tungkol sa mapayapang pamumuhay na magkakasama. Sa gabi, hinintay ni Joshua si Heron na makatulog at pinindot niya ang button sa ulo nito para ilagay siya sa standby. Sinubukan ni Joshua na tumakas kasama si Alfie gamit ang bangka, ngunit sa sandaling ito ay tumunog ang alarm na nagpahayag ng pagdating ng mga Amerikano. Sinimulan ng malalaking tangke na sirain ang mga gusali at bumaril ng mga missile, at pagkatapos na makita ito, iniwan ni Alfie si Joshua dahil gusto niyang tulungan ang mga kasama niya. Ang kamatayan at pagkawasak ay sumakop sa lugar kung saan ang magkabilang panig ay nawalan ng maraming sundalo. Nagpadala si Howell ng robot sa tulay at ang robot ay sumabog na pumatay ng higit pang mga sundalo. Pagkatapos ay nagpadala si Howell ng pangalawang walking bomb, ngunit ang isang ito ay pinigilan ni Alfie, na pinatay ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, lumitaw si McBride at binaril si Alfie, at si Joshua na galit ay tumalon upang patayin siya. Nang mawala ng malay si Alfie, muling nag-activate ang bomba, kaya tumakbo si Joshua kasama ang bata bago masira ang tulay. Sumang-ayon si Heron na dalhin si Joshua upang makita si Nermeta at ayusin si Alfie habang ang iba ay patuloy na nakikipaglaban. Sa hindi kalayuan doon, muling binuhay ni Howell si Camille upang kunin ang mga impormasyon nito, pagkatapos ay pinatay siya muli. Sa paglalakbay, isiniwalat ni Heron na natapos gawin ni Maya si Alfie ilang araw bago ang pag-atake at iniskan ang kanyang sinapupunan para gawin siya. Ibig sabihin, si Alfie ay ang kopya ng patay na sanggol ni Joshua. Sa kalaunan, si Alfie ay dinala ng monghe sa espesyal na templo, at tinanong ni Joshua kung ang lugar na ito ay Dayandang. Ipinaliwanag ng monghe na ang kahulugan ng salitang iyon ay langit, ibig sabihin ay patay na si Maya. Si Joshua na tila nawasak ay pumasok sa templo at natagpuan si Alfie na naka-recover na at nagpapahinga sa tabi ng katawan ni Maya, na konektado sa makina. Ipinaliwanag ng isa pang monghe na si Maya ay naging ganito sa loob ng 5 taon, ngunit hindi siya buhay, pinapanatili lamang ng makina na gumana ang kanyang katawan. Hindi maaaring saktan ng mga SIM ang Nermeta, kaya si Joshua ang magpapasya kung ididiskonekta siya. Umiiyak, humingi ng tawad si Joshua para sa lahat at pinatay ang makina. Sa sandaling iyon, dumating ang mga Amerikano at sinimulang patayin ang lahat ng mga SIM sa lugar.
Pumasok si Howell sa templo at habang tinututukan ng baril si Joshua, sinimulan niyang i-download ang kamalayan ni Maya sa isang chip. Nagpakita rin si Heron at binaril si Howell na naging sanhi ng pagbaril sa kanya ng 2 pang sundalo bilang kapalit. Lumapit si Howell upang tingnan siya, ngunit lumalabas na may bomba siya sa likod niya na ini-active ni Alfie para patayin siya kasama ang mga sundalo. Pagkatapos ay tumayo si Heron at sinabihan si Joshua na sirain ang Nomad, kaya umalis si Joshua kasama si Alfie at ang chip ni Maya. Sa kasamaang palad, agad silang natagpuan ng mga Amerikano, at pinaghiwalay sila bago sila dinala habang pinapasabog ng Nomad ang lugar. Maya-maya sa base ng LA, sinabihan ni Andrews si Joshua na patayin si Alfie dahil hindi sila makakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Lumapit si Joshua at may ibinulong kay Alfie, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang makitang bumaba ang vitals niya sa screen, inakala ni Andrews na patay na siya. Pagkatapos, dinala ni Joshua si Alfie sa incinerator, at habang papunta doon, ipinakitang ayos lang si Alfie dahil pinakiusapan lang siya ni Joshua na mag-standby mode. Ginamit ng bata ang kanyang kapangyarihan para bumangga ang sasakyan at harangin ang kalsada, na nagbigay ng oras kay Joshua na ilabas siya at tumakas. Tumakbo ang dalawa papunta sa spaceport, kung saan ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan para hayaan sila ng boarding machine na makadaan. Habang tumatakas sila sakay ng eroplano, nagpadala si Andrews ng utos sa piloto na bumalik sila, gayunpaman, ginamit muli ni Alfie ang kanyang kapangyarihan at ginabayan ang eroplano patungo sa Nomad. Matapos bumaba sa eroplano ang lahat ng mga sibilyan, ang mga gwardya ay pumasok sa loob, ngunit binuksan ni Joshua ang pinto upang lumikha ng vacuum, na naging sanhi upang tumilapon sa kalangitan ang lahat ng mga gwardya. Pagkatapos, naghanda si Joshua ng pampasabog, kaya tumugon si Andrews sa pamamagitan ng paghahanda ng napakalaking pag-atake sa lahat ng base ng SIM. Nang makita ni Joshua na naghahanda na ang mga missile, ibinigay niya ang chip ni Maya kay Alfie at sinabihan itong ihinto ang pag-atake habang inilalagay niya ang pampasabog. Tumakbo si Alfie sa corridors hanggang sa makarating siya sa tamang silid at ginamit ang kapangyarihan para ihinto ang lahat ng missile sa tamang oras. Habang ini-install ni Joshua ang bomba na sasabog sa loob ng 10 minuto, si Alfie ay nagsimulang tumakbo pabalik, ngunit napunta siya sa maling koridor at nakahanap ng silid na puno ng mga natutulog na SIM, kabilang dito ang isang kamukha ni Maya. Agad niya itong inilabas at ini-install ang chip, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gumana. Sa sandaling iyon, ang ilang mga missile ay bumagsak sa lupa at nasira ang ilang mga tirahan ng robot. Nauubusan na ng oxygen ang suit ni Joshua, ngunit nagpakita si Alfie at dinala siya sa silid na may hangin habang inihahanda niya ang escape pod. Si Andrews na galit ay inilabas ang kanyang huling sandata, isang higanteng mala-octopus na robot na kinuha si Alfie. Mabilis na isinara ni Joshua ang escape pod at pinutol ng pinto ang mga galamay ng robot, kaya nakalaya si Alfie. Habang naghahanda si Andrews ng isa pang napakalaking pag-atake, at nahuli ng robot si Joshua, ngunit ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan upang mahulog si Joshua bago pinabagsak ang robot. Nasira ang pinto ng pod sa panahon ng pag-atake, at habang nahihirapan ang dalawa, tuluyang sumabog ang bomba. Habang nagsisimulang sumabog ang Nomad, nakansela ang mga pag-atake at ang mga missile ay lumapag sa lupa na hindi pumuputok. Dahil wala ng oras, sinabi ni Joshua kay Alfie na muli silang magkikita sa langit bago binitawan ang pod. Pagkatapos ay pumunta si Joshua sa silid upang doon maghintay para sa kanyang katapusan, at nahanap niya ang SIM ni Maya na gumagana na. Ang dalawa ay tumakbo patungo sa isa't isa at sinalubong ng halik bago sila namatay dahil sa pagsabog. Ligtas na nakarating sa Earth ang pod ni Alfie at sumali siya sa pagdiriwang ng mga simulant, na sa wakas ay malaya na. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.